Dati, iba yung tuwa ang naramdaman niya oras na makatungtong siya sa banyagang lugar na ito. Sa bansa kung saan nabuo niyang muli ang tiwala sa sarili. Singapore had been her land of opportunity, kung tutuusin, itinuturing niya itong tahanan sa loob ng nakalipas na mga taon. Bakit hindi ko na maramdaman ang excitement sa tuwing nadadaanan ang magandang tanawin sa paligid? May dumadagang bigat sa kanyang dibdib. Parang noong unang beses na napadpad siya sa lugar na ito. Welcome home, Sia. Nagpatiuna ng umibis ng sasakyan si Lynette, at sinimulang ipasok sa loob ang ibang mga bagahe. Pati na ang nakakahong pasalubong na padala ni Nanay Mabel. Lahat ng paborito ni Lynette. Si Nanay talaga at keuso-uso na ng text at chat pero tingnan mo Patrice. Nakatuping yellow paper na may sulat kamay ng ina ang itinaas ni Lynette. Si Nanay talaga. Napapailing ito, Patrice inginuso ni Lynette ang anak na nakapangalumbabang nakatanaw sa labas ng bintana. Nawala ang pagiging hyperactive nito. Basta lang nakatingin sa labas. Baby, what's wrong? Tanong niya nang lapitan ito. I miss Papa. Sinasabi na nga ba niya? Kanina sa biyahe ay bukang bibig nito ang ama. Kumikislap pa ang mga mata nito sa bawat pagkakataong nababanggit si James. Don't be sad. Sa December uuwi tayo ha. You will see Papa again. Talaga, sapat na ang sinabi niya, para lumiwanag ang mukha nito. Kaya ang mabuti pa ay sumama ka na sa akin. Dinner na tayo. Kahit papano ay naging masigla ito. Banggitin lang ang pangalan ni James at ngumingiti na ito. She should learn how to settle with that fact. Matapos itong pakainin at bihisan ay pinatulog na niya ito. Sila naman ni Lynette ay pinagkasyang magpalipos ng oras sa veranda habang nagtsatsaa. He offered me marriage, Lynette. Tumanggi ako. Pareho silang nakatanaw ni Lynette sa maliwanag na buwan. Tahimik na ang gabi sa residential district na iyon ng Singapore. Bakit? Natatakot ako. Single pa rin siya. Curious na tanong ng kaibigan, na dinala sa ilong ang mug at sinamyu. A habit of hers na hindi mawala-wala. Ang mga mata nito ay naka-antebay sa isasagot niya. Oo, single pa rin pala. So that means, naghihintay sa'yo. Don't you think it's about time to forgive him? Kinapa niya ang puso niya, wala naman ng galit sa puso niya. Nang makita niyang masaya ang anak niya sa piling ng tatay nito, bigla na ring naglaho ang hinanakit at lahat ng galit. Pero kung ako nga naman ang nasa katayuan mo, kahit pa siguro lumuhad si James. Maalala ko lang yung time na muntikan nang mawala si Sia. Tapos tawag tayo ng tawag at text ng text, kung nasaan ka at walang James na nagpapakita man lang, ay World War II talaga ang katapat. Idagdag pa na nakita ko kaagad kinaumagahan na may ibang babae na kaagad sa bahay niya. But noong na hindi pa nagpakasal at inaya ka, that means something. Isa pa, sa ikli ng pinagsamahan ninyo sa pag-uwi mo, mahirap na pag-usapan ang lahat ng namagitan sa inyo after so many years. Marami kayong hindi alam sa isa't isa. Lahat ng sinabi ni Lynette ay tama. She failed to listen. Kahit kina Tita Beatrice at sorry, ay hindi siya nakinig. Iiwan muna kita. Baka naman kapag nag-iisa ka, ay makabuo ka ng magagandang desisyon para sa inyo ni Sia. Hinigop ni Lynette ang nalalabing laman ng tsaa, at nagdesisyong magpatiuna sa loob. Samantalang siya ay naiwan sa labas, at pinag-iging titigan ang magandang kalangitan. Stars dotted the sky tonight. Ang ganda lang. It was like a piece of art. While she on the other hand, is a mess. Her feelings are messing with her mind. James. Sia. Ilang minuto muna siyang nakatutok sa kawalan. Sa kanyang utak ay nabuo ang isang desisyon. Kinuha niya ang cellphone at may tinawagan. Patrice. You are back already. Mababasa ang excitement sa boses ni Calix sa kabilang linya. Just a while ago. I'm glad you came home early. Kinakabisado niya ang puso niya. Walang anumang reaksyon. Walang pagtalon. Walang paghigit ng hininga. The truth is, kay James lang niya kayang maramdaman ang mga ganoong emosyon. Isang katotohanan ang napatunayan niya, she can never love other men as much as she loved James. Si James lang ang mahal niya. Patrice, are you there? Ang gusto lang naman niyang sabihin, ay matutuloy ang date nila, nabibigyan niya ito ng tsansa, pero iba ang namutawi sa bibig niya. I'm sorry, Calix, but the dinner is off. I hope you'll understand.
Pinatay niya ang tawag. Pinakiramdaman ang sarili. Naaawa siya sa mabait na binata, pero kahit anong pilit niya, hindi na siya maaaring tumingin pa sa ibang lalaki. James. Dumagundong ang dibdib niya. Nagre-revolusyon na naman. Nakasama lang niya ulit ng konting oras si James, at nawiwindang na ang buong sistema niya. Nagbabago na ang takbo ng kanyang buhay, at part ang mga desisyon ay kasama na ito. Ang gulo niya. Papasok na siya sa loob, nang mapansin niya ang sasakyang nakaparada sa unahan. May pakiramdam siya na sa kanya nakatutok ang pansin ng sinumang nasa loob. Kagaya na lang nung nasa bahay siya ni Nanay Mabel. Lynette, nasan si Sia? Halos mawalan siya ng bait ng matuklasang wala si Sia sa loob ng bahay. Naririto lang yun kanina, naglalaro sa Barbie niya, at Lynette nakasalukuyang ibinubuhol ang butones ng blazer nito. Nagluto lang naman siya ng agahan. Paglingon niya ay wala na si Sia sa kinaroroonan nito. Baka nakalabas. Tumahip ang dibdib niya nang matuklasang bukas nga ang gate nila. Sia. Di na niya alintana na bitbit pa niya ang ginamit na wooden spoon sa pagluluto. Sia baby. Mangiyak-ngiyak na siya. Mababaliw siya kapag nawala ang anak niya. Siya yun. Sinundan niya ang itinuro ni Lynette sa unahan. Ang anak niya nga. May kung sinong babaeng nakaluhod, paarap sa anak, at animo hinahaplos ang buhok nito. Medyo nakatagilid ito, kaya hindi niya masyadong makita ang mukha. Sia. Napatakbo siyang palapit sa bata, kinarga ito at mahigpit na niyakap. Bakit ka ba lumabas ng gate, ha? Nasa pagitan ng yamot at pag-aalala ang pumintang emosyon sa boses at mukha niya, habang yapos ito ng mahigpit. Tinitigan niya ang babae. Ang planong magpasalamat, ay napinid ng matuklasan kung sino ngayon ang kaharap niya. Señora Indira. It's as if someone whispered in her ears, hindi coincidence ang pagkikita nilang ito ng matapobreng babae. Sinuri ito ni Patrice. Istrikta pa rin sa unang tingin ang mukha ng aristokratang babae, pero may bahid na ng lambot sa mga mata. Malayo na ito sa babaeng nang maliit sa kanya noon. I can see James in her. She has James features. May pangungulila ba sa mga mata ng ina ni James? How are you, Patrice? She had known her for years, at hindi ito ang tipong nangungumusta sa kanya. Galit ito sa kanya. She abhorred her, in fact. Okay naman po. Napalingon siya kay Lynette. Pasimple siyang siniko ng kaibigan. Nagtatanong ang mga mata nito, kaya ipinakilala niya ito sa Señora. Aw, James' mother ha? Bakit hindi na muna natin papasukin si Bienan sa loob ng bahay? Wala siyang tiwala kay Indira, pero pinaunlakan niya na rin. Magkasunod silang pumanhik sa apartment nila ni Lynette. Have a seat po, ma'am. Baby, can you play with? Nag-aalangan siya sa kung ano ang ipapatawag niya kay Sia sa babae. Lola, sagot nitong nangangislap ang mga matang nakatitig kay Sia. Si Sia man ay manghang nakatitig sa lola nito. Anong ginagawa niyan dito? Panay ang pailalim na sulyap nila ni Lynette sa aristokratang si Indira. Habang nasa kusina, wala akong idea. Kumakain ba yan ng mga pagkaing julogs? Sosyal yan pero wala na siyang choice. Lagyan mo kaya ng lason ang kakainin yan makaganti man lang. Pinakahuling gagawin niya iyon. Alam mo bang para tayong mga tanga? Nagbubulungan tayo na halos magpalat na ang mga mukha natin sa sobrang lapid. Naiiling na puna niya. Naalala niyang wala sa burol o sa libing ni Tito George ang ina ni James. Absent din ito noong pamamanhikan ni James sa kanya. Dalhan mo na ng tsaa ang manggang hilaw mong biyenan. Dagdag points yun sa'yo. Inirapan niya ang kaibigan bago lumabas. Inilapag niya sa harap ng babae ang tasa ng umuusok na mainit na tea na nakapatong sa saucer. Umupo siya sa katapat na upuan. Pinag-aksyahan silang tapunan ng oras ng abalang si Indira. Wild guess, may importante itong pakay. Tumikim siya upang agawin ang atensyon nito, na buong kinain nga ng larawan ng anak niya na nakapatong sa bedside table. Tingin niyo po, gusto na niya itong itaboy, pero at the same time ay curious siya. Ganito din si James noon. Ang hilig magdoodle at maglaro ng puzzle. Ang unang sinabi matapos humigop ng tsaa. Ganoon pa rin kapino ang kilos nito, at ng babaeng nagpapirma sa kanya ng papeles noon. Pero kapansin-pansin ang lungkot sa mga mata nito. Nahirapan ka ba sa pagbubuntis mo?
Weird. Nagtatanong ito sa pregnancy niya. Medyo, pero nakakaya naman po. May mga tumulong naman sa akin, sa amin. Formal ang pakikitungo niya sa babae. I see. Ilang saglit munang nakatitig ang babae sa anak na nakatungo, at nilalaro ang puzzle sa mesita. James missed so much of her every milestone. Actually, kayong dalawa ni James. You missed a lot from each other. Saka ito tuwid na tumitig sa kanya. I am to be blamed. Kumunat ang noo niya. Hinela ang anak at dinala muna sa itaas. Pakiramdam niya kasi, ay kailangan niyang gawin iyon. Pumaba lang siya matapos itong ipagbilin kay Lynette. Walang kasalanan si James. So, nandito ito para mag-abogado sa anak. Mula sa pamemeki ng kasal, hanggang sa inakala mong pagtataksil ng anak ko, it's all on me, Patrice. Umawang ang bibig niya sa nalaman. Bigla ay nahaplos niya ang kanyang dibdib. Pakiramdam niya kasi ay nauubusan siya ng hangin. Nasa US kami noon ng asawa ko. Noong mga panahong yun din kayo nagdesisyong magpakasal ni James, Stella overheard the conversation between Jay and her father. She was hysterical noong tawagan ako. You know, Stella was always an intelligent and strong woman. Pero si James lang pala ang kahinaan niya. At the time, I was angry with the Caballero. And I was so furious nang nalaman kong ikaw ang piniling ipalit ni James kay Sorry. So, I blackmailed Hernando. Ikaw ang may kagagawan ng lahat. All this time, nagsasabi ng totoo si James. Pinaratangan niya si James. Kung ano-anong masasakit na salita ang ibinato niya rito. Pinagkaita niya ito ng pagkakataong maging ama ni Sia. Pati ba ang nangyari sa kanila ni Stella ay may kinalaman kayo? Tumulo ang luha niya nang tumango si Indira. Gusto niyang manambat rito. Kung gagawin niya naman, mababago ba ang mga pangyayari? Sa sobrang disgusto ninyo sa akin, pati buhay ng anak ko, ay muntikan ng madamay. Mas humigpit ang yakap niya sa anak. Napatungo ang nakatatandang babae. Tila humuhugot ng lakas mula sa pagtitig kay Sia. I never liked you for my son. Ang matapobreng si Indira, hindi kita matanggap. If it wasn't Sorry, then it would definitely be someone better than her. Hindi ninyo naman mahal ang isa't isa. Iniisip ko maghihiwalay din kayo. To save you from going your battles to court, mas mainam nang ang peke ang kasal ninyo. So, we did it, Patrice. I am so sorry for what I did. Mabubure pa ba ng sorry ang lahat? Sinira ninyo ang pagmamahalan namin ni James. Pinaglayo ninyo kami. Silly of me dahil nagpadala ako sa mga kasinungalingan ninyo. Her voice trailed off. I know, makapal ang mukha ko para lapitan ka ng ganito. But I couldn't just allow myself to see him suffer. He had gone through so much. Pumuga ng hangin ang ginang. Noong mawala ka, halos mabaliw si James sa paghahanap sayo. When you were gone, kasamang namatay ang puso niya. He was drowning in pain and misery. Bilang ina, nasasaktan akong makita siyang ganon. Nagsimula akong dagain ng konsensya. I so badly wanted to tell him the truth, pero natatakot akong kamuhian niya ako. James had always been faithful to her. Ngunit walang sikretong hindi nabubunyag. One day, narinig niya kaming nag-usap ni Stella. He found everything, all those lies and scheming. He got mad. Nagtapon siya ng kung ano-anong bagay. Nasaktan niya si Stella, and if only I wasn't his mother, marahil ay nasaktan niya na rin ako. I have never seen James as furious as that. Napapikit siya. Nabubuhay sa imahinasyon ang hirap na pinagdaanan ni James. Nakakaawa si James ng mga panahong iyon. Iyong message ko tungkol sa pagbubuntis ko, sino ang nakabasa niyon? Nakikinikinita niya na ang sagot. Gusto niya lang marinig. Ako, gusto niyang magalit at magwala rin. Hindi niya kailangan ng lahat ng detalye, iisa lang ang tumimo sa utak niya. James was a victim as much as she was. Inosente ito sa lahat ng paratang niya. Alam ninyong buntis ako, pero mas pinili niyong maging makasarili. Paano ninyo nagawang saktan ang sarili ninyong anak? Alam ba ninyo na nang dahil doon, ay muntikan nang mawala si Sia sa akin? Napakasama ninyo. All these years, ngayon niya lang nagawang pagsalitaan ng ganito si Indira. Yes, I am. At inaani ko na ang lahat ng kasamaang ginawa ko. I lost James and my husband. I lost my family. Lost the chance to be with Sia.
I am selfish, Beatrice. Wala akong karapatan na makiusap sa iyo, but please, I am begging you, come back to my son. He needs you and Sia by his side. Mahal na mahal ka ng anak ko. I couldn't bear to see him die of loneliness. Ang dami pa niyang nais malaman at malinawan, ngunit iisa lang ang gusto niyang mangyari sa oras na ito, ang muling makita si James. Hihingi siya ng tawad. Kung kailangang luluhod siya sa paanan nito, gagawin niya. She will earn his forgiveness. Sa lahat ng ito si James ang mas nawalan. At least, in times of misery, she had Sia with her. May napagkukuhanan siya ng lakas ng loob. May naging sandalan siya. James had none. Kailangan ko hong makauwi ng Pilipinas. Kailangan kong makita si James.